May isang lalaki na nakilala ko sa isang kwento. Tawag na natin siyang Marco. Si Marco ay hindi ang pinakagwapong lalaki sa kwarto. Hindi siya ang pinakamatangkad. Hindi siya ang pinakamasalapi. Pero saan man siya pumunta, may kakaibang enerhiya siyang dala sa sarili niya. Isang uri ng lakas na hindi mo makikita sa mata, pero mararamdaman mo sa bawat salita niya. Isang gabi nasa isang pagtitipon sila ng mga kaibigan. Nakarating doon ang isang babae, maganda, matalino, at ang daming lalaking naghahabol sa kanya. Siya lang ang hindi naghahabol. Siya lang ang walang pakialam kung mapansin siya o hindi. Nag-usap sila ng babae, 5 minuto lang. Pero noong umuwi na ang babae, naisip niya sa sarili, sino ba yung lalaking yon? Ano ang ginawa ni Marco? Hindi siya nagpakitang gilas. Hindi niya ginamit ang mga linya na puro script. Hindi niya basta na lang sinabing crush kita o maganda ka. Ginamit niya ang 5 salita. Hindi mga salitang love lines kundi mga salitang galing sa kaloob-looban ng kanyang pagkatao. Mga salitang may bigat. Mga salitang may kahulugan. Mga salitang sinasalamin ang taong siya sa loob. At alam mo ba kung ano ang nangyari? Hindi niya kailangang magpatuloy pang kausapin ang babae ng matagal. Yung babae mismo ang bumalik. Ito ang lihim na hindi itinuturo ng karamihan sa mga dating advice na makikita mo online. Hindi ito tungkol sa mga teknik. Hindi ito tungkol sa kung paano mo gagamitin ang iyong katawan o kung anong pabango ang isusuot mo. Ito ay tungkol sa kung ano ang lumalabas sa iyong bibig. At mas mahalaga, kung saan galing ang mga salitang iyon. Dahil kaya mong paibigin ang isang babae, hindi sa pamamagitan ng pagsisinungaling o pagpapanggap, kundi sa pamamagitan ng salitang tunay na nagmumula sa isang tao na may malalim na pag-unawa sa kanyang sarili. Ito ang Stoic Seduction. At ngayon ibabahagi natin ang 5 salitang iyon. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Pero bago natin pag-usapan ang solusyon, kailangan muna nating harapin ang katotohanang masakit. Bakit maraming lalaki ang patuloy na nabibigo sa harap ng babaeng gusto nila? Hindi dahil pangit sila, hindi dahil mahirap sila, hindi dahil wala silang kwento. Nabibigo sila dahil sa isang bagay na hindi nila napapansin. Ang kanilang mga salita ay walang kaluluwa. Isipin mo ito. Nag-text ka ng, "Hey, kumusta?" At walang reply. Nagpadala ka ng miss kita kahit 3 beses lang kayong nagkita at biglang nag-cold ang babae. Nagbigay ka ng mga compliment na puro hitsura. Maganda ka talaga. Perfect ka. Parang angel. At pakiramdam ng babae ay hindi ka naiiba sa daan-daang ibang lalaki na nagsabi ng parehong bagay. Ito ang problema. Ang karamihan sa mga lalaki ay nagsasalita mula sa takot. Hindi mula sa lakas. Nagsasalita sila para mapansin, para hindi ma-reject, para mapanatili ang atensyon ng babae. Nagsasalita sila para sa babae, at hindi para sa kanilang sarili. At maririnig ito ng babae. Hindi lagi sa literal na salita pero mararamdaman niya ito sa tunong ginagamit mo. Sa pagkakaayos ng mga salita. Sa diin ng bawat pangungusap. Mararamdaman niya kung ang salita mo ay galing sa isang taong may pundasyon o galing sa isang taong desperadong hanapin ang kanyang halaga sa kanyang pagtanggap. Ito ang masakit na katotohanan. Ang mga babae ay hindi nahihilig sa mga lalaking nagsasalita para magpakita ng sarili nila. Nahihilig sila sa mga lalaking nagsasalita dahil talagang mayroon silang sasabihin. Dahil ang bawat salita ay may timbang, at ang timbang na iyon ay galing sa lalim ng kanilang pagkatao. Kaya ang tanong ay hindi anong isasalita ko. Ang tanong ay, sino ba ako na nagsasalita? At nandito ang mas malalim na sugat. Sa buhay ng maraming lalaki ngayon, lumaki tayo sa isang kultura na nagtuturo sa atin na ang pagmamahal ay nakukuha. Na kailangan mong gawin ang lahat para mahalin ka. Na kailangan mong maging perpekto o magpanggap na perpekto para maging karapat-dapat sa atensyon ng isang babae. Kaya naman marami sa atin ang naging eksperto sa pagpapanggap. Nagpapanggap tayong hindi tayo nababahala kung hindi siya mag-reply. Nagpapanggap tayong cool kahit sa loob-loob natin ay inuulit-ulit natin ang bawat mensahe niya sa ating isipan. Nagpapanggap tayong okay lang, kahit sa katotohanan, isang salita lang niya ay sapat na para magbago ang buong araw natin. Ito ang tinatawag ng mga Stoic na pagkabihag ng panlabas na kalagayan. Sinabi ni Epictetus,
isa sa pinakamakapangyarihang stoic na pilosopo na ang pinakamapanganib na pagkakamali ng tao ay ang maglagay ng kanyang kaligayahan at dignidad sa mga bagay na wala sa kanyang kontrol. Kasama dito ang mga reaksyon ng ibang tao. Kasama dito ang pagtanggap o pagtanggi ng isang babae. Kapag ginawa mo ito, nagbibigay ka ng kapangyarihan sa kanya na tukuyin kung sino ka. Bibigyan mo siya ng susi sa iyong kalooban at kahit hindi niya ito sinadya, mararamdaman niya ang bigat ng responsibilidad na iyon. At sa karamihan ng kaso, tatakbo siya palayo. Hindi dahil masamang tao ang babae, kundi dahil walang sino mang gustong humawak ng isang taong hindi kayang hawakan ang kanyang sarili. Isipin mo ang mga lalaking patuloy na nagpapadala ng double text o triple text. Mga lalaking nagpapaliwanag ng haba-haba kung bakit dapat silang pagkatiwalaan. Mga lalaking bawat kilos ay para lang sa isang layunin, ang mapahanga ang babae at huwag itong mawala. Ang lahat ng iyon ay galing sa takot. At ang takot, kahit na pinalamutian ng mga magagandang salita, ay amoy pa rin na takot. Naalala mo ba ang karanasan na nandun kang kausap ang isang taong pakiramdam mo ay bawat sinasabi niya ay may agenda? Pakiramdam mong nagpe-perform siya, hindi nagsasalita? May ganong uri ng pagkakakilig-kilig na unti-unting nawawala sa iyo habang tumatagal? Yan ang epekto ng mga salitang walang kaluluwa. Pero isipin mo rin ang kabaligtaran, ang karanasang nakausap mo ang isang tao at bawat salita niya ay parang may kakaibang bigat. Hindi mo masabing bakit, pero nararamdaman mong totoo ang bawat salita. Nararamdaman mong ang taong ito ay hindi nagpapanggap. Nagsasalita lang siya mula sa isang lugar na malalim at totoong totoo. Iyon ang kapangyarihan ng stoic na wika. At ngayon, alamin na natin kung ano ang mga salitang iyon. At higit sa lahat, paano mo ito gagamitin ng tunay. Ang 5 salita. Bago natin simulan, isang mahalagang babala. Ang mga salitang ito ay hindi mga linya na maaari mong paulit-ulit na gamitin sa bawat babae na iyong makilala. Hindi ito mga script, hindi ito mga trick. Ang mga salitang ito ay mga konsepto, mga uri ng wika na nagmumula sa isang tiyak na estado ng isipan at puso. Kapag tunay na naiintindihan mo ang bawat isa, lalabas sila ng natural at iyon ang eksakto kung bakit ito gumagana. Salita number 1, nakikita kita. Huwag itong ipalit sa maganda ka. Iba ang ibig sabihin nito. Ang maganda ka ay isang obserbasyon ng panlabas. Sinasabi mo ito sa lahat ng maganda. Walang espesyal dito. Kahit isa na lang sa libu-libong lalaki na nagsabi ng parehong bagay. Ang nakikita kita may isang pahayag na ikaw ay nagbabayad ng tunay na atensyon. At ang pagkakaiba ay malaki. Halimbawa, nasa isang conversation kayo ng babae. Nagkukwento siya tungkol sa kanyang trabaho, tungkol sa kanyang pamilya, tungkol sa kanyang mga pangarap. At sa gitna nito, napansin mo ang isang bagay na hindi niya lantarang sinabi. Ang pagod sa kanyang tinig, ang paraan ng pagsasalita niya tungkol sa isang pangarap na hindi pa natatapos. At sinabi mo, ang ganda ng paraan ng pagsasabi mo ng mga bagay na importante sa iyo. Para kang nag-aalaga ng bawat salita bago ito ilabas. Hindi mo ito sinabi para mapahanga siya. Sinabi mo ito dahil talaga mong napansin. Dahil tunay kang nakikinig. Hindi lang naghihintay ng pagkakataon para magsalita. Ito ang kapangyarihan ng nakikita kita. Hindi bilang literal na salita kundi bilang uri ng presensya. Sinabi ni Marcus Aurelius sa kanyang Meditations. Bigyan mo ng atensyon ang mga bagay na talagang mahalaga. Kapag ibinibigay mo ang buong atensyon mo sa isang tao, kapag talagang nakikinig ka, talagang napapansin mo ang mga detalye, nararamdaman ito ng tao. At ito ay isa sa pinakamalalim na anyo ng paggalang. Ang babae, kahit sino pang tao, ay may malalim na pangangailangan na makita at makilala ng tunay. Hindi lang ang kanyang hitsura, hindi lang ang kanyang tagumpay, kundi siya, ang tunay na siya na nakatago sa loob ng lahat ng kanyang mga kwento at kilos. Kapag naging ikaw ang taong nagbibigay ng ganitong kalidad ng atensyon, kapag ikaw ang taong nagpapakita, na talagang nakikita mo siya nagiging iba ka sa mata niya. Hindi ka lang isa sa mga lalaking naghahabol. Nagiging isa kang taong tunay na nakikita siya, at sa mundong puno ng mga taong abala sa kanilang sariling mundo, ang isang taong talagang nakikinig at nagbibigay ng tunay na atensyon ay hindi karaniwan. Ito ay bihira. Ito ay mahalaga. Pero may kondisyon ito. Dapat totoo. Kapag nagpanggap kang nakikinig habang nasa isipan mo ay ang iyong susunod na linya, mararamdaman niya iyon. At mawawala ang lahat ng epekto.
Kaya ang unang salita ay hindi lamang nakikita kita bilang mga titik, kundi ang pagpili na talagang maging presente. Ang pagpili na ibigay ang iyong buong sarili sa sandaling iyon ng pakikipag-usap. Salita number 2. Hindi ko kailangan pero gusto kita. Ito ang pinaka-contra-intuitive sa lahat ng 5 salita. Dahil ang karamihan sa atin ay naiisip na ang pag-admit ng pagmamahal ay nagpapakita ng kahinaan. Na ang pagiging too available o too honest ay nagbibigay ng sobrang kapangyarihan sa babae. Pero nais kong palakihin ng kaunti ang perspekto dito. Isipin mo ang 2 lalaki. Ang unang lalaki ay ang lalaking nagmamahal sa iyo dahil kailangan niya ng ibang tao para maging kumpleto ang kanyang sarili. Lalaking nagsasalita ng mahal kita, pero sa loob-loob ay ang ibig sabihin ay, kailangan kita para hindi ako malungkot. Lalaking nagsasalita ng gusto kitang kasama, pero ang tunay na ibig sabihin ay, natatakot ako na mag-isa. Ang pangalawang lalaki ay ang lalaking komportable sa kanyang sarili. Lalaking maliwanag ang direksyon ng buhay niya. Lalaking masaya kahit mag-isa, hindi dahil hindi siya nagmamahal, kundi dahil hindi niya kailangan ang pagmamahal ng iba para pakiramdam niyang mahalaga siya. At sa kabila ng lahat ng iyon, pinili ka niya. Pinili kang kasama sa kanyang buhay, hindi dahil kailangan niya ang isang kasama, kundi dahil ikaw, sa lahat ng tao sa mundo, ay may espesyal na lugar sa kanyang puso. Alin sa dalawa ang mas malalim na pagmamahal? Ang pangalawa, palagi. Dahil ang pagmamahal na nagmumula sa kalayaan, hindi sa pangangailangan, ay mas tunay. Mas malaya ito, mas marangal. Si Seneca ay nagsabi, ang tunay na pagmamahal ay hindi naghahanap ng kabayaran. Hindi ito nagmamahal para makatanggap ng pagmamahal pabalik. Nagmamahal ito dahil ito ang likas nitong kalagayan. Kapag masasabi mong, hindi ko kailangan ng isang relasyon para maging masaya. Komportable na ako sa buhay ko. Pero pinili kita. Gusto kitang kasama sa buhay kong ito dahil ikaw ay nagdadagdag ng bagay na hindi ko mahahanap sa iba pang tao. Ito ay salita ng taong may pundasyon. At ang babae, kahit anong klase ng babae, ay mararamdaman ang kapangyarihan ng salitang iyon. Dahil alam niya na hindi siya pinili dahil kailangan ka ng kasama. Pinili ka ng taong maayos at buo ang buhay. At sa kabila ng pagkakaroon ng maraming pagpipilian, pinili ka pa rin niya. Ito ang pinakamataas na anyo ng pag-ibig. At ito ay nagsisimula sa loob mo. Sa pag-work sa iyong sarili. Sa pagbuo ng isang buhay na masaya ka talaga kahit walang kasama. Salita number 3. Ipinagtatanggol kita kahit wala ka. Ito ay tungkol sa integridad. Marami sa atin ay may tendency na mag-iba ng sinasabi natin depende sa kung sino ang kasama natin. Sa harap ng babae, ikaw ay isa sa mga pinaka-respectful na lalaki. Sa harap ng mga kaibigan, ikaw ay nagkukwento ng ibang kwento. Ang isang babae, kahit hindi niya ito lantarang sinabi, ay may radar para dito. Napapansin niya ang mga hindi pagkakaayon. Napapansin niya ang pagkakaiba ng tao sa harap niya at ang tao sa mga kwento ng ibang tao tungkol sa kanya. At nandoon ang pagkasira ng tiwala. Pero isipin mo ang kabaligtaran, ang isang lalaki na alam ng babae, sa pamamagitan ng mga kwento, sa pamamagitan ng kung paano siya pinag-uusapan ng mga kaibigan, sa pamamagitan ng mga pangyayari sa buhay, na pareho siya sa harap man o likod. Na kapag may nagsasalita ng masama tungkol sa kanya, ipinagtatanggol niya siya. Hindi para magpakita ng romantikong intensyon, kundi dahil iyon ang tamang gawin. Ito ang salitang ipinagtatanggol kita kahit wala ka. Wala itong kailangan pang sabihin ng direkta. Ang mga aksyon nito ay nagsasalita para sa sarili nito. Pero kapag narinig niya, mula sa ibang tao o sa iyo mismo sa tamang sandali, na ipinagtatanggol mo siya kahit hindi mo siya karapatan, kahit wala ka pa sa estado ng pagmamahal, kahit hindi obligado, ito ay nagpapatunay ng isang bagay. Ikaw ay lalaking may karakter. Si Marcus Aurelius ay paulit-ulit na nagtanong sa kanyang sarili. Gayunpaman magawa ko ba ang tamang bagay kahit walang makakaalam? Iyon ang sukatan ng tunay na karakter. Ang aksyon na ginagawa mo kahit walang nagmamasid, kahit walang gantimpala. At kapag naipakita mo ito, kahit minsanan kahit sa maliliit na bagay, nagtatayo ka ng isang uri ng reputasyon na hindi mabibili ng pera o magagawa ng kahit anong dating trick. Nagtatayo ka ng tiwala. Salita number 4. Ako ay tuloy-tuloy na nagbabago. Ito ay isa sa mga salitang pinaka hindi naiintindihan ng karamihan sa mga lalaki.
Iniisip nila na ang babae ay naghahanap ng lalaking tapos na. Lalaking naabot na ang lahat. Lalaking may lahat ng sagot. Lalaking perpekto at kumpiyansa sa lahat ng aspeto ng buhay. Pero Viator ay hindi totoo. Ang babae ay hindi naghahanap ng perpektong lalaki. Naghahanap siya ng lalaking tunay, at ang pagiging tunay ay kasama ang pagiging hindi pa tapos. Ang pagiging tunay ay kasama ang pagiging tao na patuloy na gumagrow, patuloy na natututo, patuloy na nagiging mas mabuting bersyon ng kanyang sarili. Ang Stoicism ay hindi nagtuturo na maging perpekto. Ang Stoicism ay nagtuturo ng proseso ng patuloy na pag-unlad. Sinabi ni Marcus Aurelius, bawat umaga na nagigising ka, ito ay pagkakataon mong magsimulang muli. Hindi ito ang sabi ng isang taong naniniwala siya ay perpekto na. Ito ang sabi ng isang taong alam niyang may dala pa siyang mga kahinaan, pero pinili niyang magtrabaho para sa mas mabuting sarili araw-araw. Kapag nagsalita ka sa isang babae tungkol sa isang bagay na iyong pinagtatrabahuhan, isang skill na iyong pinag-aaralan, isang ugali na iyong binabago, isang karanasan na nagbigay sa iyo ng malalim na leksyon, ito ay nagpapakita ng dalawang bagay. Una, ikaw ay may self-awareness. Alam mo ang iyong mga kahinaan at tinatanggap mo ang mga ito ng hindi nagdadahilan. Pangalawa, ikaw ay may direksyon, hindi ka nakatayo. Gumagalaw ka ni palayo sa pinakamasamang bersyon ng iyong sarili at patungo sa pinakamagandang potensyal mo. At ito ay nakakaakit. Hindi sa mababaw na paraan ng panibagong damit o bagong buhok, kundi sa malalim na paraan ng isang taong nakikita mo na hindi basta-basta titigil ang paglago. Kapag may lalaking nagsabing, dati sa unang tingin agad ako sumasagot kapag galit, ngayon sinusubukan kong hintayin muna ang 2 minuto bago magsalita, ito ay simpleng pahayag. Pero ang mensahe sa likod nito ay makapangyarihan. Ang lalaking ito ay nagtatrabaho sa kanyang sarili. Ang lalaking ito ay tunay. Salita number 5, hindi ako natatakot na mawala ka. Ito ang pinakamahirap na salita dahil ito ang pinakakontra sa lahat ng ating instinct. Dahil natural lang na matakot na mawala ang isang tao na mahalaga sa atin. Natural lang na gustong mapanatili ang presensya ng isang taong nagbibigay sa atin ng kagalakan at inspirasyon. Pero nandoon ang bitag. Kapag ang takot na mawala ang isang tao ay nangingibabaw sa lahat ng iyong desisyon at salita, napapansin ito. Napapansin ng ibang tao. At pinaramdaman sa kanya na hawak niya ang lahat ng kapangyarihan. At kung hawak niya ang lahat ng kapangyarihan, bakit pa niya kailangang piliin kang panatilihin? Ang Stoic na konsepto ng amor fati, ang pagmamahal sa tadhana, kasama na ang posibilidad ng pagkawala, ay nagtuturo sa atin ng isang napaka-importante at napakamalalim na leksyon. Ang mga bagay na hindi natin kontrolado ay hindi dapat maging pundasyon ng ating kapayapaan. Hindi ibig sabihin ito na wala kang pakialam sa isang tao. Hindi ibig sabihin ito na hindi ka masaktan kapag nawala siya. Ibig sabihin nito ay ang iyong dignidad, ang iyong direksyon, ang iyong pagpapahalaga sa sarili. Ang mga ito ay hindi nakasalalay sa kung nananatili siya o hindi. Kapag nais mong makita ang ganitong salita sa aksyon, huwag itong gamitin bilang macho na attitude. Huwag sabihin, kung aalis ka, fine, may kapalit naman ako. Iyon ay pagtatago ng insecurity sa likod ng arrogance. Ang tunay na hindi ako natatakot na mawala ka, ay mas katahimikan kaysa bravado. Ito ay kapayapaan na makikita sa mga mata ng isang taong alam niyang mayroon siyang buhay na worth living, kasama man o wala ang sinumang tao. Ito ay napapansin, hindi sa isang dramatic na pahayag. Napapansin ito sa paraan ng paglakad mo, sa paraan ng pagsasalita mo, sa paraan ng pagtanggap mo ng hindi nababago ang iyong buong disposisyon. Kapag may babae na nagsabing, ayoko pa ng seryosong relasyon ngayon, at sumagot ka ng kalmado, ng may dignidad, ng walang pagmamakaawa at walang galit, at nagpatuloy na mag-focus sa iyong buhay, ito ang pinakamalinaw na pagpapakita ng salitang ito. At doon madalas siya mismo ang magtatanong sa sarili niya, kung bakit hindi siya naaalarma. Ngayon, nais ko munang palakasin ang 3 pundasyon na pinagsasama ng lahat ng 5 salitang ito. Una, ang salita ay bunga ng kaluluwa. Hindi ka maaaring gumamit ng mga salitang ito ng tunay kung hindi mo ginagawa ang trabaho sa loob. Ang Stoicism ay una sa lahat ay isang paraan ng pamumuhay, hindi isang koleksyon ng magagandang linya. Kailangan mong araw-araw na magtanong, sino ba ang taong gusto kong maging?
At kailangan mong sagutin ang tanong na iyon, hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng mga aksyon. Ang mga aksyon na iyon, ang patuloy na pag-aaral, ang pagpapalago ng disiplina, ang pagharap sa mga takot, ang pagpapabuti ng katawan at isipan, ang mga ito ang magbibigay ng laman sa iyong mga salita. Kapag nagsalita ka na may pundasyon ng tunay na trabaho sa loob, ang mga salita ay may kakaibang bigat. Hindi mo na kailangan pang mag-isip kung paano ito sabihin. Lalabas na ito ng natural dahil ito ay tunay. Pangalawa, ang kalayaan ay hindi pagmamahal sa sarili. Maraming lalaki ang maling naiintindihan ang konsepto ng Stoic na hindi kailangan ng ibang tao. Nagiging dahilan ito para maging manhid, maging palayo sa emosyon, maging too cool to care. Pero hindi ito ang tinuturo ng Stoicism. Ang kalayaan ay ang kakayahang magmahal ng buong buo, ng walang takot. Kapag hindi mo kailangan ang isang tao para kumpleto ang iyong sarili, mas malaya kang mahalin siya ng walang kondisyon. Mas malaya kang maging bukas at vulnerable dahil alam mong kahit na masaktan ka, hindi mabibigo ang iyong buong mundo. Ito ang uri ng pagmamahal na nakakaakit. Ito ang uri ng pagmamahal na nagtataas ng relasyon mula sa mutual dependency papunta sa tunay na pagpili. Pangatlo, ang konsistensya ay mas makapangyarihan kaysa intensidad. Maraming lalaki ang iniisip na ang isang malaking romantic gesture, isang magandang liham, isang mahal na regalo, isang eksenang galing sa pelikula, ang magbabago ng lahat. Pero ang katotohanan ay ang mga maliit na konsistenteng aksyon ay mas nagpapalakas ng attraction kaysa sa anumang grand gesture. Ang paulit-ulit na pagpapakita ng mga salitang ito, ang talagang pakikinig, ang pagpapanatili ng iyong dignidad sa mahirap na sitwasyon, ang pagtatrabaho sa iyong sarili araw-araw, ang pagiging pareho sa harap at likod. Ito ang nagtatayo ng isang uri ng tiwala na hindi kayang gubahin ng anumang sandaling panghihina. Sinabi ni Epictetus, huwag mong sabihin na nag-practice ka ng Stoicism ng isang linggo at pagkatapos ay inabandona mo ito. Ang Stoicism ay hindi pruweba, ito ay pamumuhay. Ganoon din sa mga salitang ito. Hindi ito one-time na mga linya. Ito ay paraan ng pakikipag-usap, at pakikipag-usap ay bunga ng paraan ng pamumuhay. Kapag pinagsama mo ang lahat ng lima, ang tunay na pagkita sa ibang tao, ang pagmamahal na nagmumula sa kalayaan at hindi sa pangangailangan, ang integridad na pare-pareho sa harap at likod, ang kahandaang patuloy na lumago, at ang kapayapaang hindi nakasalalay sa pagtanggap ng iba, nabubuo ang isang uri ng presensya na bihira sa mundo ngayon. Ito ang presensya ng isang taong may pundasyon. Hindi ito ang lalaking lalong nagpapakita ng sarili kapag may kaharap na babaeng gusto niya. Hindi ito ang lalaking biglang nagiging mas interesting kapag na-inspire ng ibang tao. Ito ang lalaking pareho siya kahit walang nagmamasid. Ang lalaking mayroon siyang mundo, isang mundong aktibo, may layunin, may lalim. At ang pagdating ng isang babae sa buhay niya ay hindi babaguhin ang pundasyon nito, kundi magdadagdag ng kagandahan sa isang mundong mayroon na. At ito, nang higit pa sa anumang salita, anumang linya, anumang dating tip na iyong mababasa online, ang pinakamalakas na anyo ng pagiging kaakit-akit. Bumalik tayo sa simula, kay Marco. Noong nagsalita si Marco ng 5 minuto sa babaeng iyon, hindi niya ginamit ang isang lihim na formula. Hindi niya inulit ang isang script na kanyang pinag-aralan. Sinabi niya ang isang bagay na naobserbahan niya sa babae. Isang partikular na katangian na napansin niya sa paraan ng pakikipag-usap nito. Sinabi niya ito ng walang intensyon, hindi para mapahanga, kundi dahil talagang napansin niya. At noong tinanong ng babae kung ano ang ginagawa niya sa buhay, hindi siya nagbigay ng maingat na presentasyon ng kanyang sarili. Sinabi niya ang totoo, kasama na ang mga bagay na pinagtatrabahuhan pa niya, kasama na ang mga aspetong hindi pa niya naaabot. At noong malinaw na nagtatanong ang babae ng contact details, hindi siya nagpakita ng excitement na parang nanalo siya ng jackpot. Binigay niya ang contact niya ng kalmado, nang may isang simpleng ngiti. Wala sa kanyang ekspresyon ang nagsasabing, sige na, naabot ko na ang aking layunin. Dahil para sa kanya walang layunin na naaabot. Isa lang itong tao na nakilala niya sa isang gabing may magandang usapan. Kung maging mabuti ito, maganda. Kung hindi, tuloy pa rin ang buhay niya. At iyon, ang kapayapaang iyon, ang liwanag na iyon, ang kawalan ng desperasyon, ang siyang nagpagana ng lahat. Ito ang Stoic Seduction. Hindi ito tungkol sa panloloko.
Hindi ito tungkol sa paggamit ng psikolohiya para manipulahin ang ibang tao. Ito ay tungkol sa pagiging isang tao na worth loving. Sa pamamagitan ng patuloy na paggawa ng trabaho sa loob, sa pamamagitan ng pagpili ng dignidad sa bawat sitwasyon, at sa pamamagitan ng pagsasalita ng mga salitang tunay na galing sa iyong pinakamagandang sarili. At doon na tayo ngayon ay umabot sa pinakamahalagang bahagi. Dahil alam kong marami sa inyong nanood nito ay hindi lang naghahanap ng mga tips sa pagmamahal. Naghahanap kayo ng mas malalim na bagay, isang paraan ng pamumuhay na magbibigay sa inyo ng pundasyon para hindi kayo madaling matumba ng mga rejection, ng mga pagkabigo, ng mga sandaling pakiramdam mo ay hindi ka sapat. At gusto kong sabihin ng direkta, ang mga salitang ito ay hindi magiging tunay sa inyo kung hindi ninyo ibibigay ang oras at disiplina para paunlarin ang sarili. Kaya narito ang inyong hamon ngayon, unang hamon. Sa susunod na araw, bigyan ng tunay na atensyon ang isang tao na kausap ninyo. Hindi lang pakikinig habang nagtatago ang iyong telepono. Tunay na pakikinig na pati ang mga bagay na hindi nila sinasabi ay naririnig ninyo. At sa dulo ng usapan, sabihin ang isang bagay na talagang napansin ninyo. Pangalawang hamon. Sa loob ng isang linggo, magsulat ng 3 bagay na pinagtatrabahuhan ninyo sa inyong sarili. Isang bagay tungkol sa pag-iisip, isang bagay tungkol sa katawan, isang bagay tungkol sa emosyon. At magsimula na kayong gumawa ng isang maliit na aksyon para sa bawat isa. Panagtalong hamon. Sa susunod na beses na may sitwasyon na magbibigay sa inyo ng pressure na mag-react mula sa takot, mag-text ng desperado, magpaliwanag ng mahaba, magpakita ng kahilingan na hindi pa dapat hinihiling, hintayin ninyo ng 2 minuto. At itanong sa sarili, ano ang isasagot ng isang taong may dignidad sa sitwasyong ito? At pagkatapos gawin ninyo iyon, hindi kayo palaging magtatagumpay. Hindi palaging perpekto ang sagot. Pero bawat beses na pipiliin ninyo ang dignidad kaysa sa desperasyon, bawat beses na pipiliin ninyo ang katotohanan kaysa sa performance, nagtatayo kayo ng pundasyon. At ang pundasyon na yon ang magbibigay sa inyong mga salita ng bigat na walang dating tip ang kayang ibigay. Kung may natutunan ka sa video na ito, kung may nag-click sa inyo, kung may isang bagay na biglang naging malinaw, ibahagi ninyo ito sa isang kaibigan na sa tingin ninyo ay kailangan ng mensaheng ito ngayon. At kung gusto ninyong patuloy na pag-aralan ang Stoicism bilang isang paraan ng pamumuhay, hindi lang sa relasyon kundi sa lahat ng aspeto ng inyong buhay, mag-subscribe na at i-on ang notification bell. Marami pa tayong tatalakayin tungkol dito. Maraming salamat sa panonood.